Magandang umaga, magandang tanghali at gabi sa lahat saan man kayo naroroon. Ang ating topic for today is exclusive lang po ito sa mag-asawa. Mag-asawa na napunta sa hiwalayan dahil sa third party or kabit na kung tawagin. And bago ko simulan yan, mag-disclaimer tayo. Ito ay para lamang po sa bukas ang paniniwala sa mga ganitong usapin. Wala po itong sapilitan. Malaya po ang bawat isa sa atin na makapamili ng mga videos na gugustuhin nating panoorin. So, ito ay upang paano natin mabawi ang ating asawa na napunta sa kabit. And bago ko yan simulan, gusto ko lang kayong bigyan ng mga positive side or kung bakit ako nalinya dito sa ritual na ito. Ang hangarin ko po ay puro positibo tungo sa ikabubuti or tutupad ng kanilang mga hiling. Gusto kong kung napapansin nyo ay bago ako magbigay ng aking ritual ay nagbibigay ako ng mga advices. Kipakinggan man yan o hindi, basta't yan ay bukas palad kong ginagawa. At voluntaryo ko yan na ibinibigay or isinishare sa inyo. And hindi po ako nandito para mangkulam. Iba po yung mangkukulam kaysa ritual na aking ginugusto and gustong mangyari. Ang gusto ko lang po dito ay puro positibo. Magtulungan tayo doon sa mga lumalapit sa akin. Magtulungan po tayo. Hindi po ako masamang tao. Hindi po ako mangkukulam. Ang gusto ko po lamang ay mabigyan ko ng konting mga advices at ang ritual na ibinabahagi ko sa inyo ay gabay po lamang yan para maibsan ang inyong mga suliranin. Ito po yung mga nandoon sa sitwasyon na parang wala ng remedyo. Ngunit nasa paniniwala po ninyo yan na posible ang lahat ng ating kahilingan ay magkatotoo po yan. Nasa sa inyo po paniniwala ang pagkakatupad ng mga kahilingan natin, ika nga. So, yung mga advices na binibigay ko, katulad ngayon sa mag-asawa, gusto ko lang sabihin sa mag-asawa para hindi mabaling ang pagtingin ng ating asawa sa iba. Unang-una natin ay gampanan natin yung papel natin bilang asawa. Alam nyo na kung ano ang aking tinutukoy. Gaano man tayo kapagod kasi ako man din ay na-experience ko yan. Sasabihin ko pagod ako. But napagtanto ko and inisip ko, yan ay nagiging ugat din upang mag-isip or makapag-isip ng pagluluko ang ating asawa, lalo kung sinunod-sunod nyo is talagang totoo nga namang pagod tayo, but yan ay tungkulin natin bilang asawa. And pangalawa, ibigay natin yan kahit tayo ay pagod sa ating mga asa-asawa. Pati man din sa lalaki, ganun din. Lalaki, ang papel mo bilang asawa ay gampanan mo din yan para hindi makapag-isip ng kalukuhan yung ating mga asawa. And pangalawa, kailangan natin ang respeto sa isa't isa. Para bang nag-uusap kayo, nagkakaroon kayo ng pag-uusap na parang mga bagong kasal lang kayo. And respetuhan, tawagan, biruan, and kung nauwi sa tampuhan, magbigayan, bumaba ang isa. Yung mga pride po na yan ay number 1 po yan na nakakasira. At isa pa, yung pagsisilos ay isa pong ugat yan para masira ang ating samahan. Hindi po yan nawawala. Trailing nga po yan kapag mayroong selos, pero ilagay natin sa tama ang pagsisilos na yan. At yung ating mga paghihinala, ako man din ay naranasan ko yan. Kailangan ay may patotoo tayo. Mararamdaman naman natin yan. At kung nandoon tayo sa point na yon na parang kabang-kaba tayo, humingi ka ng isang pag-uusap
pag-uusap na malumanay, hindi para yung mga ganun po, para hindi masira ang ating pamilya. Kasi kung tayo yung tumaas ang bibig natin, tayong babae, nilayasan tayo ng ating mga asawa, tayo ang magsasuffer. Anong gagawin natin? Lalapit tayo sa mga ganito. Ako man din ay naranas ko. So yan ay pinagmuni-munihan ko hanggang na-realize ko and natutuhan ko kung paano dalhin ang isang pamilya para hindi masira. So ang ritual na ibabahagi ko sa inyo, ito ay gumagabay na lamang po sa ating mga problema upang matupad yung ating mga kahilingan. Ang Panginoong Diyos pa rin po ang gagabay sa atin para matupad din itong ating mga hiling. Kailangan natin ay isa puso pa din or nasa puso natin, huwag tayong makalimot sa ating Panginoon. So ang ritual na ito, may kailangan tayo, ipakita ko na sa inyo. Kailangan ay may medyas kayo. Kahit ano pong klaseng medyas, maiksi man yan or mahaba ay okay lang. Dalawa yan. Ayan, dalawa pares. And kailangan ay may papel tayo. And of course, may panulat. Ang ilalagay nyo lang dyan ay sulat nyo yung pangalan ng buo, middle name, and apelyido. Imposible na hindi nyo alam kasi asawa nyo nga yan. Asawa lang po ang pinag-uusapan natin dito, mag-asawa. And ang ilagay nyo lang dito sa baba is yung kung kailan nyo ito ginawang ritual na ito. So ano ba ang gagawin natin dyan? Itong medyas na ito, hawakan natin at ang kukunin mo ay ang mapupunta sa kaliwa. So alisin mo yung sa kanan at ang sa kaliwa ang gagamitin natin. Ang una, ito ay gagawin nyo ng Martes. Mamimili kayo Martes or Biyernes. Gawin nyo ito ng 7 araw. Alin doon sa dalawa, halimbawa Martes ang napili nyo, kasama na yung Martes sa bilang. Martes hanggang makapitong araw kayo. And ang gagawin nyo ito tuwing matutulog kayo. Kahit anong oras, basta tuwing matutulog kayo. And ilagay nyo rin ito sa kaliwang paa nyo. Isusuot nyo ito at doon nyo ilalagay ang papel. Dito lang po banda, huwag nyong ilagay sa talampakan nyo. Basta dito lang kahit saan dyan or dito. Basta wag dito sa talampakan. And bago nyo ilagay, bulungan nyo ng 7 beses ng kanyang pangalan. And nasa inyo na kung ano yung mga kahilingan nyo na parang nagdadasal kayo. Taimtim nyo pong gawin yung buo yung inyong paniniwala at 100% naman ang inyong concentration na dito. At claim it na talagang matutupad at mangyayari para sa ikabubuo ng iyong pamilya, para hindi naman tayo nagsasuffer na mga asawa. Sa lalaki ay ganon din po. Kasi hindi lang naman sa babae nangyayari, sa lalaki din po. Kung lalaki nakakadanas ka din ng ganito, naiwan tayo ni Mrs. dahil nangaliwa. Hindi lang po lalaki ang nangangaliwa, ang babae din po ay nagkakaroon ng kabit, paumanin po sa kapwa ko babae. So yun po, hanggang sa susunod na araw, ganun at ganun ang inyong gagawin. Bubulong nyo yung pangalan ng 7 beses. Hindi po madabilisan hindi mabilisan ang pagbanggit ng pangalan. At yung inyong mga kahilingan na para bang nagdadasal kayo, ganun po ang inyong gagawin. Tuwing matutulog lang kayo, kahit anong oras po ay pwede. Basta tuwing matutulog at dito po ilalagay, dito or dito. Kahit maiksi pong medyas ay pwede yan. Pagising nyo sa umaga ay tatanggalin nyo at maghahanap kayo ng lugar na paglalagyan nyo or kahit sa punda ng unan nyo. And sa gabi naman hanggang makapitong araw kayo. Anong gagawin natin dito pagdating ng 7 araw? And sa pang 7 araw, of course, dasalan nyo na yan. And lahat na ng hiling nyo ay gawin nyo na. And yung 7 beses na pangalan ay gawin nyo pa rin yan. At pagkatapos nun, ano ang gagawin natin sa papel? Maghanap kayo ng libro or book or Bible dyan. Iipit nyo ito. Iipit mo siya and
pagdating ng iyong mahal sa buhay ay iabot nyo yan. Iabot nyo nang wala kayong babanggitin kundi mahal kita at buong puso kang tinatanggap ng aking damdamin. May mga ganon tipong magugulat siya ngayon. And wala ka nang dapat ipaliwanag sa kanya kung ano ang ginawa mo dito sa papel na to. So ayan po, sana ay masundan nyo at kung hindi nyo naintindihan, please panoorin nyo pong muli kasi kung magtatanong kayo, ang iba dyan ay hindi ko na nare-replyan, natatabunan po sa damit talaga. Ang lahat po ay gusto ko talagang mabigyan ko ng reply and through sa messenger, through text lang po kasi hindi ko nakakayanin talaga yung makikipag-usap ako kasi ako din man ay natuturete. Kailangan ko din po magpahinga and ang oras natin ay hindi pare-pareho. Nandito po ako sa US and then kung nasa Pilipinas kayo ay magkaiba po ang oras. And talagang binibigyan ko ng pansin yan na talagang ma-replyan ko kayong lahat. Makinig man kayo o hindi sa mga advices ko, basta't masaya po ako na nabibigyan ko kayo ng advices. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat sa mga tiwala nyo na ibinibigay sa akin. Doon po sa mga nag-o-offer sa akin ng pera, hindi po ako tumatanggap ng pera and kahit po donation ay hindi po ako tumatanggap ng donation. Kahit ano pong pera or anong alok ay hindi po ako tumatanggap. Ginagawa ko po lamang ito ay upang sa pamamagitan ng aking talino ay or kagustuhan na mabuo o maayos ang inyong samahan ay ibinibigay ko po ang best ko. Ayan, maraming salamat po sa inyo and naway i-claim nyo talaga ang katuparan ng inyong mga hiling and ipag-pray ko po yan na matupad ang lahat. Maraming salamat po and maraming salamat sa inyong suporta sa walang sawang pagsubaybay sa aking mga ina-upload and mag-subscribe po ang iba sa inyo. Malay nyo ang susunod nyo ng problema ang sunod na aking ibabahagi sa inyo. Maraming salamat pong muli. Mabuhay!